Naligaw sa baryo ng mga aswang. Isang madilim at maulap na gabi. Si Esteban, isang maginoong lalaki mula sa lungsod, ay nagmamaneho ng kanyang kotse patungo sa bayan ng Capiz. Siya ay may misyon. Hanapin ang kanyang nawawalang kapatid na si Miguel, na naglakbay sa lugar ng 2 linggo nang nakakaraan upang maghanap ng trabaho, ngunit hindi na nakabalik pa. Walang nagawa si Esteban kundi mag-alala, kaya't nagpasya siyang maghanap sa kanya kahit na nag-iisa. Ang kalsada ay tila walang katapusan. Ang mga puno ay nagmumukhang higanteng anino sa dilim. At ang hangin ay tila bumubulong ng mga salitang hindi niya naiintindihan. Biglang nagdilim ang paligid nang mawalan siya ng signal sa kanyang GPS. Naliligaw siya. Saan lugar na kaya ako napadpad? Bulong ni Esteban sa sarili. Dahan-dahan niyang napansin ang isang maliit na baryo sa dakong malayo. May ilaw na nagniningning sa gitna ng kagubatan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpasya siyang huminto doon upang magtanong ng direksyon. Pagpasok ni Esteban sa baryo, agad niyang napansin ang kakaibang kapayapaan nito. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa, at ang mga ilaw na nakasabit ay tila mga mata ng hayop na nakatingin sa kanya. May ilang tao sa labas ng kanilang mga tahanan, ngunit sila ay tahimik at nakatingin lang sa kanya ng walang ekspresyon. Magandang gabi po, bati ni Esteban sa isang matandang lalaki na nakaupo sa may hagdan ng kanyang bahay. Tumangaw lang ang matanda ng walang imik. Nagugutom po ako at nawawala. Pwede po bang humingi ng tulong? Ang tanong ni Esteban. Biglang lumapit ang isang babaeng may mahabang buhok at mapulang mukha. Tara, samahan mo kami. May handa kaming pagkain. Aniya na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sumunod si Esteban, ngunit may kakaibang pakiramdam siya sa kanyang tiyan. Ang mga tao sa baryo ay tila hindi normal. Ang kanilang mga galaw ay masyadong maayos. At ang kanilang mga mata ay tila walang buhay. Dinala si Esteban sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Sa loob nito, may hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. May lechon, adobo, at iba pang masasarap na ulam. Ngunit ang amoy ay hindi kanais-nais, na para bang bulok na karne. Kain ka, sabi ng babae na nag-imbita sa kanya. Sumubok si Esteban ng isang piraso ng karne. Ngunit agad niya itong niluwa nang maramdaman niya na parang hilaw at mabaho. Ano to? Tanong niya na nanginginig sa takot. Tumawa ang mga tao sa paligid niya. Ang kanilang mga ngipin ay biglang naging matulis at madilim.
Kanilang mga mata ay naging kulay dilaw. Maligayang pagdating sa baryo ng sanlibutan, ang sabi ng matandang lalaki na kanyang kausap lang kanina. Dito, kami ay mga aswang. Napatayo si Esteban at sinubukang tumakbo. Ngunit ang mga pinto at bintana ay biglang nagsara ng kusa. Ang mga aswang ay nagsimulang lumapit sa kanya. Kanilang katawan ay nagbabago ng anyo na katulad ng isang halimaw. Hindi ka makakatakas, bulong ng babaeng may mahabang buhok. Isa ka na sa amin. Ngunit hindi sumuko si Esteban. Sa kanyang bulsa, may dala siyang maliit na rosaryo na bigay ng kanyang ina bago siya umalis. Hinawakan niya ito at nagdasal ng taimtim. Biglang nagliwanag ang rosaryo at ang mga aswang ay napaurong sa takot. Sinamantala ni Esteban ang pagkakataon at sinipa ang pinto hanggang sa ito ay bumigay. Tumakbo siya palabas ng bahay at patungo sa kanyang kotse. Ang buong baryo ay nagising at ang mga aswang ay sumigaw sa galit habang hinahabol siya. Habang nagmamaneho palayo, nakita ni Esteban ang isang lumang karatula na may nakasulat, Baryo ng Sanlibutan, lugar ng mga aswang, mag-ingat. Ngunit bago siya tuluyang nakalayo, may narinig siyang boses sa likod ng kanyang kotse. Esteban, ito ay boses ng kanyang kapatid na si Miguel. Nilingon niya ang likuran at nakita niya ang mukha ni Miguel sa salamin. Ngunit ito ay puno ng takot at dugo. Tumakbo ka! Huwag ka nang bumalik! 2 araw ang nakalipas. Natagpuan si Esteban ng mga lokal na pulis sa gilid ng kalsada, malapit sa bayan ng Capiz. Siya ay nagugulo at walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga aswang at sa kanyang kapatid. At ang kotse ay puno ng gasgas at ng mga marka ng kuko. At sa loob nito ay may nakita silang isang lumang rosaryo na puno ng dugo. Hanggang ngayon, hindi na muling nakita si Miguel. At ang baryo ng mga aswang ay nananatiling isang misteryo. Isang lugar na hindi na natatagpuan muli ng sinuman. Subalit tuwing gabi, kapag ang hangin ay tahimik at ang buwan ay pula, may mga naririnig na mga tawanan at sigaw mula sa kagubatan ng Capiz. At sinasabi nila na kung susundin mo mga yabag, maaari kang madala sa baryo ng mga aswang, kung saan ang mga nawawala ay hindi na muling nakababalik pa.